Believe it or not, per hour ko noon ay 25 pesos. 3 schools in a day. So kung wala kang 3 school, hindi magiging komportable yung buhay mo. So kung isang part-time job lang at wala ka ng ibang trabaho, hindi mo mabubuhay ang family mo. Nag-i-exist ang palakasan system sa education din. Sinukat kanila dahil sa sinabi ng ganitong teacher. O unang iniisip nila, naku, siguro terror yung teacher. Ang pumasa lang out of 36 ay 4. Marami pa rin nagagalit na magulang. Merong namang akong ibinagsak to the point na nilapitan na po ako ng magulang at gusto niyang bayaran yung grade ng anak niya. May nanghuhula po talaga ng grade. Hindi lahat ng school maganda yung sweldo. Ay ma'am, kasi yung sweldo namin, pinakamababa namin 15, pinakamataas namin ay 18. Kung wala pong sideline ako, marami pong mga teachers makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako si Francilia Rosacay. You can call me Frankie. Isa akong guro. Actually, mas na-expose ako sa college. Madami akong tinuruan around Metro Manila, university and mga colleges. Hindi naman talaga pagtuturo yung first choice ko. Gusto ko talaga mag-direct ng commercials. Kaya lang, dahil sa, syempre, hindi afford ng parents ko na pumunta ng Manila, pinili ko na lang maging guro, katulad ng magulang ko. And some of my relatives ay guro din. So, nagising ako sa ganong profesyon. Ang pagiging guro ay napakahirap kasi napakadaming trabaho. Tapos, added pa yung madami kang mga batang kailangang pakinggan dahil sabi nga, kami yung ikalawang magulang nila kapag nasa school. Nung nag-start po ba kayo sa pagtuturo po, after po nung graduation po ninyo sa college po, is nakahanap na po kayo agad ng trabaho sa pagiging teacher po? Oo naman, gustong-gusto ko na kaagad makapaghanap ng trabaho kasi ang goal ko ay makatulong sa mother ko kasi single parent lang naman yung mommy ko. Although dalawa lang naman kami magkapatid, pero syempre, mahirap pa rin ang buhay ng mga panahon yun, like 20, 25 years ago. So, nag-start ako sa Bicol. Ito ay isang napakaliit na school. Nag-start pa lang din sila. At believe it or not, ang per hour ko noon ay 25 pesos. That was 1998. Pag-usapan po natin, since nandyan po tayo, yung sahod po ng mga teacher po, yung buong experience po ninyo sa pagtuturo po. Ilan taon na po ulit kayo nagtuturo po, overall po? Simula nung nakagraduate ako sa college, 1998, right after that, nagturo na agad ako sa college. Yung sahod po ninyo, sa buong experience po ninyo, magkano lang po usually, yung range lang po, para lang po may idea ka? Well, nagkaroon ako ng karamihan kasi ng work ko ay puro part-time lang. Hindi ako nagkaroon ng matagalang full-time job. Sa part-time job, naglalaro lang siya ng pinakamaganda siguro dun sa magandang school na nasa Manila, sa Taft Avenue. Maganda yung pasahod nila actually. Kahit 12 units lang yung kanilang ibinibigay ay malaking tulong na sa isang nagbubuhay ng family. Siguro at the time, nakakasahod ako ng mga 16,000 doon lang sa school na yon. So, dahil syempre, hindi enough yon dahil dalaga pa ako at the time, wala pa akong family, pero nahihirapan na ako sa kanyang ganyang amount dahil kailangan ko ring tumulong sa family ko. So, hindi lang yun yung part-time job ko. Binibiro nga ako ng iba kong co-teachers kasi tinatanong nila after kong magtrabaho doon
sa school na yon? O saan ka napupunta? Ang pabiro kong tanong, ano bang tinatanong mo? Yung pang morning ko, pang afternoon, o pang evening kong shift? Kasi ganon ako, ganon yung parang way ko na yung parang teaching slot ko noon. 3 schools in a day. Para lang makaabot sa sinasabi nating 30 to 40,000, imagine for 3 schools. So kung wala kang 3 school, hindi magiging komportable yung buhay mo. So kung isang part-time job lang at wala ka ng ibang trabaho, hindi mo mabubuhay ang family mo. So nakakalungkot man na ang dami-daming trabaho ng isang guro. Pagkatapos mo magturo, magche-check up pa ng papers, pagkatapos mo mag-check ng papers, mag-iisip ka ulit kung anong ituturo mo sa susunod na araw. And then kung isa ka pang part-timer at meron kang 3 hinahawakang school, so iba-iba rin yung deliverables nila. So ganun yung haggle mo para lang magkaroon ka ng isang komportableng buhay. Hindi ko pwedeng sabihin sinuwerte ako kasi hindi naman ako na full-time doon. Nawala din ako doon dahil nga sa sabihin natin, alam ko, naging maganda naman yung performance ko dahil binati ako ng aking coordinator. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako nabigyan ng load. Sinabi sa akin na dahil na-late ako, so hindi na ako maaaring bigyan ng load. So, hindi ko pwedeng sabihin na although malaki yung pasweldo nila ay maswerte na ako, hindi pa rin eh. Alam mo yung masasabi mong maswerte kung inalagaan ka ng school na yon, ina-appreciate nila yung pwede mong i-contribute at makakontribute pa in the future. Hindi dahil sa sinukat ka nila dahil sa sinabi ng ganitong teacher o dahil ito yung naging pagkakamali mo. Hindi ka sinukat dahil sa ito yung kakayahan mo. Kundi doon sa napakaliit na shortcomings. So ano po ba, may masasabi niyo po na may politika din sa loob ng schools po? Oo naman, masasabi kong may ganong pangyayari. Kasi alam mo minsan, sa aking karanasan, karamihan ng mga napupuntahan kong school, parang isa-size up kanila kung ikaw ba ay mabibilang sa kulturang kanilang binubuo o hindi. Dahil kung hindi, at kung kaya mo bang pakisamahan or gawin kung ano man yung kulturang ginagawa nila sa kasalukuyang school na yon. At syempre ako, iba rin yung aking paniniwala at alam kong hindi ko kaya. Ayun, hanap na naman ng bago. Hindi ko masabi yung pinaka-saktong salita, pero nag-i-exist ang palakasan system sa education din. So, although hindi ko nilalahat ang lahat ng school, meron din naman ng school na tinitingnan pa rin yung performance mo, tinitingnan pa rin kung ano yung pwede mong i-contribute sa kanila. Sadly, yung mga ganong school ay hindi nagsasurvive kasi minsan sila nagsasara dahil yun nga, kulang yung estudyante nag-i-enroll. So, syempre, ikaw din, dahil hindi na sila magko-continue, ay maghahanap ka rin ng bagong trabaho. Kamusta naman po yung experience po ninyo? Hindi naman po ba yung parang nakukulitan po kayo masyado sa mga naging estudyante? Kasi di ba ganun po, bawat school naman may ganun. Ano po ba pwede nyo makwento sa amin dyan? Stressful po ba ang pagiging guro? Well, kung talagang mission mo yung pagtuturo, kasama na yung stress, syempre. Makukulit ang mga bata, oo. Lalo na sa akin, sa math. Pag nakita nilang yung subject na math, unang iniisip nila, naku, siguro terror yung teacher. Pero sa case ko, ang laging sinasabi ng mga estudyante ko, nakakatuwa daw ako magturo. Natututo daw sila sa pagtuturo ko. Natututunan daw nila yung mathematics na hindi nila natutunan sa ibang math teacher nila. Yun ang sabi nila. Pero, syempre, napakahirap maging guro. Lalo na kung ang kinakaharap mong estudyante ay talagang hirap na hirap at nag-struggle sa math. Meron ako isang ikukwento na isang school,
college to ang tinuturo ko noon ay, yung course na yon ay HRM. So, ang kanilang mathematics ay parang general mathematics. So, pag sabi natin general mathematics, ito ay yung paggamit ng mga arithmetic numbers, no? Arithmetic computations, percentages, simpleng fraction. At ang discussion ko noon ay multiplication of decimals. Meron akong tinawag na isang bata. So, gusto kong, parang ina-emphasize ko sa kanila na hindi lahat ng oras kailangan dumepende sa calculator. Kailangan nila matutong mag-multiply manually. Kasi, paano kung sa isang exam, halimbawa, nag-apply sila at merong mathematics doon at napakasimple lang ng number pero hindi sila inalaw mag-calculator. So, paano nila isosolve yung problem na yon kung hindi sila marunong mag-solve manually? At itong batang to, nagulat ako, ang tagal-tagal niya sa board, nakaharap lang siya. Tapos, nilapitan ko siya. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo na multiply yung numbers? Ano yung struggle mo? Nahihirapan ka ba mag-start? Sabi niya, yes ma'am, nahihirapan po ako mag-start. Bakit ka nahihirapan mag-start? Kasi po, nung elementary po ako, inalaw po kami mag-calculator. Kaya po, sanay po ako mag-calculator. Nagulat ako, bata pa sila, elementary, calculator na yung pinagamit ng teacher. So, hindi na-experience ng bata kung paano mag-multiply manually nung elementary days nila. So, isa yan sa experience na talagang sobrang hindi ko makakalimutan na lagi kong ikinukwento sa ibang student ko kung gaano ka-important yung pag-aaral or paggawa ng mathematics ng walang tulong ng calculator. Kayo po ba, ma'am, meron po kayong nabagsak na ng mga students? Kasi di ba may ganun po sa Oo, college? meron. Ito namang merong isang school sa Pasay wherein isang section sila, parang 40 yata, 40, kung hindi ako nagkakamali, 40 or 36, mga ganon. Siyempre, binabalik ko naman yung test papers, pinapakita ko sa kanila yung mga results ng kanilang test. At nung pagbigay ko ng grades, walang nag-complain sa akin. Wala ring parents na nagpunta kasi open naman ako sa kung paano ko ino-compute yung grades. At ang pumasa lang out of 36 ay 4. Hindi naman ako terror, pero siguro noong mga panahong yun kasi, ang paniniwala ko is kung gusto mo maging isang engineer, kailangan i-hone talaga kita. Kailangan alam mo talaga kung paano gawin yung isang problem sa mathematics, lalo na't isang magiging engineer ka. So, hindi pwede yung kailangan, ay sige na nga, pagbibigyan kita, tama naman. Kailangan exact, kasi ikaw ay magiging engineer in the future. So, kung ngayon pa lang, hindi na magiging tawag dito, maluwag na ako sa'yo, ano yung magiging future mo as engineer kung gano'n lang yung magiging training ko sa'yo. So, parang gano'n lang yung aking perspective or opinion nung mga panahong yun. Ano po ba? Na-mention niyo po yung terror, no? Bakit po kaya nagkakaroon ng mga terror na teacher po? Siguro, sabihin natin yung term na yun na terror ay galing na lang sa mga estudyante. Wala naman talagang terror na teacher. Iniisip na lang siguro nila na terror ang isang teacher dahil sabihin natin napaka-stricto. Meron talaga silang standard na sinusunod. At yung standard na yon, I'm sure, ay yun yung pamantasan ng isang teacher para hubugin ka bilang isang mabuting estudyante. At kapag yon, para sa isang guro, hindi mo na-meet, syempre, para sa kanila, hindi ka dapat ipasa. Dahil siguro naman, I'm sure, lahat ng guro ini-explain kung ano yung mga performance or mga rubrics nila when it comes to grading their student. At kung yun ay hindi mo napasa, hindi mo na-achieve, siguro dapat lang natanggapin bilang estudyante kung ano yung grade na dapat para sa'yo. Siyempre,
karapatan mo din na magtanong. At dapat naman, bilang isang guro, karapatin din ng isang guro na ipakita or dapat lang din ipakita ng isang guro kung paano niya grinida ng estudyante. I believe in open book. Kailangan makikita talaga para kung sakali na yung batang yon ay talagang hindi pumasa, alam mo, masasabi mo bilang isang guro na ito talaga yung naging grade mo, ito yung naging kinalabasan. At yung estudyante din, syempre tatanggapin niya kasi naintindihan niya, ay oo nga po, mali po ako. Meron akong isang teacher na kilala, sa art naman siya. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan niya. Napaka-stricto niya. Siguro kasi yung experience niya in the industry, napakalawak na. Kaya hindi mo pwedeng questionin yung grading niya. Isang tingin niya lang sa obra ng isang bata, alam niya kung dapat pa itong ilaban o dapat itong ibagsak. At yung mga bata, kahit mababa yung grades na natatanggap nila sa gurong to, masaya sila kasi nakita nila kung nasan yung skills nila at doon nila nalaman na kailangan ko palang i-improve. Although, totoo po yung kasabihan na you cannot please everybody, marami pa rin nagagalit na magulang. Pero yung mga bata, na sila mismo, yung nakaka-experience ng teacher na yon, naiintindihan nila. Pero yung mga magulang, syempre, nagagalit sila dahil unang-una, syempre, isang private school, syempre magagalit ka kung ang anak mo ay hindi nakuha yung grade na karapat-dapat para sa kanya. At ang mga guro naman po, syempre, open book din po sila sa mga magulang. At ang pakiusap ko lang po bilang guro, sana po kapag kinausap niyo po yung mga guro regarding sa grades ng mga bata, ay maintindihan niyo po na ito ay hindi lang basta ginawa, hindi lang ito yung nararamdaman, dahil hindi po ito base sa pakiramdam, kundi base po ito sa mga standards o rubric na tinatawag namin sa aming school. Sa aking pagtuturo, wala pang lumapit sa akin o sumugod na parent na, ay, wait, may naalala ko. Ito ay sa Manila naman. Ito yung dahilan kung bakit ako nawala sa school na yon. At hindi ko kasalanan. It so happen na hindi lang talaga matanggap ng magulang yung grade ng bata. Yung grade ng bata, pinakita ko naman, alam din ng aking supervisor. Pero dahil, tawag dito, ang alam ng magulang, magaling yung bata. Pero sad to say, may mga scores po ako, laging nalilate yung bata. Kumpleto ako sa documents. Nagpunta sa school, talagang nag-skandalo po siya. Buti na alala ko, nag-skandalo po siya. Umabot po kami sa point na gusto na niyang kausapin yung presidente ng school na yon para lang ireklamo po yung grade na ibinigay ko sa student. At syempre po, pinagtanggol naman po ako ng aking supervisor, ng aking boss. Pero sad to say, dahil doon po ay hindi na ako na-renew. Dahil ayaw nila ng ganong issue sa mga susunod na siguro school year. Pero po, tawag dito, meron pa po akong isang ikukwentong karanasan. Meron namang akong ibinagsak, graduating yung batang yon. Hindi siya nakagraduate kasi yun nga po, hindi po niya naipasa yung subject ko. To the point na nilapitan na po ako ng magulang at gusto niyang bayaran yung grade ng anak niya. Pero sad to say po, hindi po ako pumapayag sa ganon. So, pas lalo ko pong hindi talaga naipasa yung bata. Kasi po parang, lahat po kasi, ako po kasi talagang, kung ako po mag-check ng paper, talagang may details po yan. Meron pa yung, napakatagal ko po mag-check ng papers. So, kita naman po kung bakit, ganun yung mga scores na re-receive ng mga bata. So, may ano din po, may experience din po na brinive din po ako, pero hindi po ako nadala sa pride. So, hindi po kayo yung mga ano, kasi ako po, personally po sa school namin, meron po kaming mga naging professor, na hindi ko na lang din po papangalanan na yung nanguhula po ng grade. So, hindi po kayo yung ganun tipong professor na ano? Hindi po, pero totoo po yun. May nanguhula po talaga ng grade. Pasensya na po, mga kapwa ko guro. Minsan po,
kasi sa isang school, ito naman ay bandang Manila din. Nag-i-encode kami para po ma-process yung grade at makita ng mga bata. Nagpupunta po kami sa school, hindi katulad ngayon kahit hindi ka pumunta ng school, nagagawa na online yung grade. Pero nung time na yon, kailangan pumunta ng school, kailangan mag-encode sa computer para mailagay yung grades. So, it so happen na nag-i-encode ako noon. Ang dami kong papers, index card, pati test paper kasi para i-double check kung tama ba yung na-encode kong grades. Kasi syempre, yung mga student, magre-reklamo yan. Miss, bakit ganito yung grade ko? Okay naman yung mga scores ko. So talagang ang dami kong dala. So in other words, magulo po yung mesa ko. Pero meron po akong nakitang katabi. Nag-iingit ako sa kanya is parang konting index card lang yung dala niya. Tapos, ang bilis niyang natapos ng grades. Parang mas nauna pa ako sa kanya. Tapos, dumating siya. Siguro inabot siya ng 1 oras. Tapos ako talagang inabot na ng gabi. Para lang sa grade na yon. Tapos tinitingnan niya yung index card. Sabi ko, ang galing naman niya. Pero gumaganyan po siya. Hindi ko alam kung bakit. So, iniisip niya ba kung ipapasa. Pero napakaliit lang po talagang index card yung dala niya. Ayoko pong husgahan. Pero, yun po, siguro, tapos, meron din mga bata na, ma'am, hindi na namin, okay na kami dyan sa prof namin kasi alam namin ang grade namin dyan. Kailangan lang namin magpakilala para mabigyan kami ng magandang grade. Pag hindi kami kilala, yung babang grade ang makukuha namin. Pero at least, ma'am, hindi bagsak. Importante sa amin, hindi mo bagsak. Kasi sa kanila, ayaw nila bumagsak. Importante makapasa, kahit hindi mataas, basta huwag bumagsak. So, yun, merong mga gano'n na hindi na rin naman nakakarating sa akin na uukulan. Pero yes, may mga nagkula po ng grades. Ano pa po yung mga usual challenges na kinakaharap ng mga guro po dito sa Pilipinas po? Una, yung tawag dito, security. Sad to say, sa isang school, or ang isang school, para lang maging maganda yung school, meron sila mga tinatawag na accreditation. At bahagi ng accreditation nila, kailangan yung mga teachers ay may master's degree. At kung ang mga teacher na nakuha nila ay walang master's degree, hindi yun nagiging regular. So, isa yon yung mga requirements na ganon. Although, hindi lahat kasi ng teachers ay nabibigyan ng pagkakataon para mag-masters. Dahil unang-una, ito ay kailangang bigyan mo ng time. Pangalawa, pera. At lalo na kung ikaw yung parang tawagan na nating breadwinner at ikaw yung inaasahan ng family mo. So, iisipin mo muna yung family mo bago yung pag-aaral mo. Although meron namang mga tinatawag nating scholarship, pero hindi lahat ng school nag-o-offer ng scholarship. At pangalawa, yung sweldo. Hindi lahat ng school maganda yung sweldo. Sabi ko nga sa iyo noon, 1998, 25 pesos per hour ang sweldo ko. College na yun ha, hindi ko nasasabihin yung school. Tapos, ngayong nag-apply ako, ngayong recent lang, nakakalungkot na sa isang senior high school teacher na mag-a-apply sa isang private school, 15,000, 13,000 ang ino-offer na sweldo. Bakit hindi pinag-aaralan yung ganitong pagpapasahod sa mga teachers? To think na napakahirap ng sweldo nila at nagtatrabaho sila sa mga private school. At itong mga private school na to, I'm sure kung ano yung mga tuition fee ngayon, pare-pareho din naman yung hinihingi nilang tuition fee sa iba't ibang sulok ng Pilipinas or Metro Manila. Pero pagdating sa mga teachers, napakaliit ng kanilang sweldo. Meron pang isa na tawag dito, yung benepisyo sa mga teachers, lalo na sa private school. Sa public school, wala akong masasabi dahil talagang nagbibigay sila ng benepisyo. Pero sa private school, lalo na yung mga, hindi ko nilalahat, pero may mga school na, eto, just recent, merong isang nag-retire sa amin. Hindi naman po siya, hindi siya guro,
pero nagtatrabaho kasi siya sa private school. Yung privilege benefits po na dapat na ibigay ay napakaliit na to think na nag-start, naku baka mabanggit yung pangalan, nag-start siya na kasabay ng school na yon. Tapos tinanggal na po siya dahil matanda na siya. Pero dahil nga may batas tayo na tawag dito na kailangan sundin, yun po ang sinabi sa kanya na may batas po na kailangan sundin, tinanggal na po siya dahil nandun na po siya sa retirement age. Pero ayaw pa pong mag-retire nung taong yun kasi talagang napakalakas pa po niya. Talagang siya po yung naging sandalan ng school na yon. Kahit sino po makakapag-testify na siya naging sandalan. So yun nga po, mabalik ako, benepisyo. Usual na po yun, 13th month pay, SS. Yun po ay mga government mandated. Pero other than that po, wala na po silang ibinibigay na benepisyo sa teacher other than the government mandated. So sana mapalakas yung benefits sa mga private teachers, lalo na sa mga school na sabihin natin, sabi nga nila, maliit lang na school kami. Pero ang point kasi doon is school kayo. Na meron kayong teachers na hinire, pinangangalagaan, at alam nyo kung ano ang trabaho ng isang teacher. So sana maging maganda din ang benefit sa kanila, lalo na pag magre-retire sila. May nag-interview sa akin, sabi sa akin, "Ma'am, kano ba yung expected salary nyo?" Sabi ko, sige 28 na lang. Sabi kong ganon. Ay ma'am, kasi yung sweldo namin, pinakamababa namin 15, pinakamataas namin ay 18. So, sabi ko, parang kung ako ay nangungupahan, parang mapupunta lang sa upa yung salary ko. Paano na ako makakapunta ng school? Paano na ako makakapag-report sa school? Paano na yung pagkain ko, pagkain ng family ko? So, sana po, yun, silipin po ng government natin yung pagpasweldo sa mga guro, lalo na po kung ang hinihingi nilang tuition fee ay pareho, halos pareho lang po, magkakalalapit po sa ibang mga private school. So, dahil po sa ganyan, nagsa-sideline din po ba kayo? Oo naman. Kung wala pong sideline ako, hindi ko mabibigyan ng sapat na pagkain yung pamilya ko. So, nag-tutor ako at kung minsan nga, kung meron pang mga ibang dapat na ibenta online, ginagawa ko. To the point na napasok ko na yung real estate, yung insurance, para lang magkaroon ng extra income. Dahil yung sweldo ng isang guro talaga ay hindi sapat. Despite po na mababa po yung sahod ng mga guro po, no, bakit niyo po napili na magpatuloy po, magturo dito po sa Pilipinas? Dahil sa case ko, na nandito ako sa Pilipinas dahil may dalawa na akong anak. Yung isa kong anak ay isang special child. Gustuhin ko man lumabas, hindi ko maiwan dahil nga isa siyang special child. Pero marami akong mga kaibigan na napakagaling na guro, pero lumabas na ng Pilipinas dahil mas maganda yung sweldo sa ibang bansa kumpara dito sa Philippines. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makapagturo sa ibang bansa, gagawin ko kung wala akong anak. Pero dahil yun nga, tayo mga Pilipino, family talaga inuuna natin, lalo na sa case ko na may special child ako. So talagang hindi ko na piniling magturo sa ibang bansa. Pero karamihan ng magagaling na guro na nakilala ko, just recently nga lang, yung SPED teacher na napakagaling na nagtuturo sa anak ko ay ngayon, nag-resign na siya. Nasa public school po siya, ha? Ito po ay public school. Nag-resign po siya dahil meron po siyang nakuhang magandang opportunity sa Amerika, sa ibang bansa. So, napakagaling niya pong guro. Ilang therapy na po yung napuntahan ng anak ko at hindi po natuto magsulat, sa kanya lang po natuto magsulat. Nakakapanghinayang na yung napakagaling nating mga SPED teachers ay napupunta lang po sa ibang bansa. Hindi lang po SPED teachers, marami pong mga teachers na napakagaling na hindi po nabibigyan ng
Siguro yun nga, dahil sa sweldo, kaya mas pinipili nilang makipagsapalaran sa ibang bansa. Ano po yung bagay na talagang nagbibigay ng saya po sa inyo sa profession po na to? Yung ang nakakapagpasaya talaga sa akin is yung at the end of the day, meron akong dalawang estudyante na nabago yung pananaw sa mathematics. Kasi yun lang talaga naman ang goal ko. Gusto kong maintindihan nila kung ano yung mathematics, gaano kaganda ito sa buhay, ano yung maitutulong nito sa'yo kung hindi ka man isang engineer, sa pang-araw-araw na buhay. Kasi tinitrain ka ng mathematics kung paano mag-isip systematically, kung paano mag-isip logically, at kung paano mas maging strategic pagdating sa pag-solve ng isang problem. So kapag merong isang bata na, alam mo yun, from scratch na dati ayaw niya ng math, tapos tatawagan ka, nagpapasalamat sila dahil nabago ko yung kanilang pananaw. So yun lang naman, yun yung nakakapagpasaya sa akin, na kahit maraming magalit sa akin sa math, pero at the end of the day may magsabi, Miss, thank you. Na, ngayon ko lang siya talaga naintindihan, noon hate na hate ko, yun pala yung ibig sabihin nun, nakakatawa, nakaka-proud na, ayun, meron akong nabago na isang bata sa araw na to. Balik ko lang po konti dun sa anak po ninyo, no? Kamusta naman po yung buhay nyo magkakasama po together? Nababalanse naman po ba yung pagtuturo tsaka yung sa buhay sa bahay po? Mahirap kasi tawag dito, iba kasi ang problem sa school at iba yung problem sa bahay. So, ako talaga kasi, kapag school, iniiwan ko talaga sa school ang problem sa school. At hindi ko siya dinadala sa bahay. Dahil pagdating sa bahay, isa na akong mommy. Hindi na ako guro. Although may mga times na talagang kahit weekends, may matatanggap kang message, may magtatanong sa'yo ng mga student, or kahit minsan hindi student, kapwa guro, na merong daw nag-message sa kanilang parent at merong itinatanong tungkol sa ganito, ganyan. Alam mo yung, syempre kailangan mong bigyan niya ng time at napakahirap na tawag dito na magbigay ng time agad-agad. So sana naiintindihan din ng ibang magulang kung sakaling hindi nakakapag-reply agad yung mga teachers, ay dahil po ay nasa bahay na sila at ito ay pamilya na nga po yung kanilang inaasikaso. So, mahirap i-balance ang family at ang pagtuturo. So, yun, kung kapag nasa bahay, sa bahay na po, bigay niyo na po yun sa mga guro. Pero pag nasa school po, pwede niyo po silang tanungin within that school hour po. May moment po ba na parang naisip niyo na, dapat pala hindi na lang ako nagturo at pala nag-ibang course na lang ako, ibang trabaho? Kapag dating sa sweldo, oo. Kasi, nung nagsisearch ako ng mga for extra income ng mga jobs, nakikita ko yung mga sweldo ng isang SEO, software engineer, tapos ng nakalimutan ko yung isang, pero ang laki na sweldo, nasa 50,000, starting salary. Sabi ko, wow, sana pala ito na lang ginawa ko at hindi na lang ako nagguro. Kasi bakit kami, ang baba ng starting salary namin. Sila 50,000 agad, 30,000 agad, 35,000 agad. Kahit nga po yung mga call center, napakalaki na po ng bigay nila. May 38, may 28, starting salary. Pero yung teacher, starting salary, 10,000, 15,000, 13,000. Mga with no experience pa yon. Kahit pa with experience, hindi aabot ng 40 or 38,000. Maliban na lang po siguro kung isa kang doctoral degree or degree holder or master's degree holder. Yun, lumalaki yung sweldo. Pero kung experience lang po ang pagbabasehan, napakaliit po ng kanilang ibinibigay na points sa experience. Importante po sa kanila yung may master's degree at doctor's degree para lang kumita ng napaka-dignified na sweldo. Ano po yung mga misconceptions na gusto niyo pong i-clear up?
Na sana pagdating sa pag-hire ng isang teacher, naintindihan ko naman kung gaano ka-importante ang pagkakaroon ng isang master's degree or ng isang doctor's degree sa isang guro, lalo na sa mga university at mga colleges o mga private school na pinapatakbo dito sa Pilipinas. Pero paano po yung mga guro natin na 40, 50 years na po na nagturo sa isang school at hindi po nagkaroon ng master's degree. Hindi po sila nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon po ng sapat na salary. Dahil po hindi nila ma-meet yung pinaka tawagin natin minimum requirements ng isang school na magkaroon ng master's degree o doctor's degree. Yun lang po, aralin lang po natin kung paano siguro pagdating sa experience, mas bigyan po natin yon ng malaking points na para lang po maiangat. Kasi experience-wise, alam ko, nagiging napakagaling ng isang guro dahil nahon siya sa kanyang experience. At hindi dahil sa naging isa siyang master teacher o nagkaroon siya ng masteral degree o nagkaroon siya ng doctor's degree. Hindi po. Yan po ay sa aking opinion lang. Ano po yung final message niyo po sa mga nanonood po? Sa mga kapwa ko guro, lagi po ninyong gawin na maging mabuting guro kahit po napakahirap ng buhay. Piliin niyo po yung tama, piliin niyo po yung maayos na pagtuturo. Huwag po nating isama ang problema natin sa bahay, sa ating school. Minsan po, naiintindihan ko na may mga case na nagiging mainit ang ulo natin dahil may mga problema tayong dinadala sa buhay. Pero isipin natin na marami mga estudyante ang umaasa sa atin at napaka-importante na magawa natin yung ating responsibilidad bilang isang guro. Tandaan natin na ang guro ay gabay, ang guro ay tagapagtaguyod, ang guro ay kaagapay, at ang guro ay siyang nagbibigay ng inspirasyon sa mga estudyante, lalo na yung mga hindi napapakinggan ng mga magulang nila sa kanilang bahay. Tayo ang ikalawang magulang. So, sabayan po natin ang ating estudyante, gabayan po natin ang ating estudyante. Yun lang po. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!